Ang mahalagang punong ito ay matatagpuan din natin sa Egyptian at Indian culture at hindi mawawala sa mga punong ito ang imahen ng ahas. Bakit hindi tayo informed na may mas matatanda pang sibilisasyon na naglalarawan ng simbolik na puno at ahas? Alam niyo ba na ang salitang Satan o Satan ay hindi isang personal na pangalan? Ito ay isang titulo. At alam niyo rin ba na noong unang panahon, hindi masama ang kahulugan ng salitang ito? Nagawa nila tayong bulagin sa loob ng mahabang panahon. Sobrang epektibo ng brainwashing na ito. Matuto at maliw. Mag-subscribe sa Learning Express 101. Dahil dito, marami kang mapupulot na kaalaman. Ayan, kumusta mga ka-LE? At welcome sa channel kung saan marami kang matututunan tungkol sa misteryo ng ating nakaraan. Ito ang Learning Express 101. Ka-LE, kung bago ka pa lang sa channel na ito at mahilig ka sa mystery at ancient alien topics, mag-subscribe ka na at mag-enjoy kasama ng lumalaki nating team. Marami kaming series na pwede mong ma-enjoy. Magpunta ka lang sa playlist tab ng ating channel o hindi naman kaya sa description at comment section ng video na ito. At KLE, hihiling lang ako sa inyo na huwag niyong kalimutang i-like at i-share ang ating mga videos sa mga tropa nyo para marami pang makasali sa ating talakayan. Maraming salamat sa inyo mga ka-LE. Ang paglago ng ating channel ay utang namin sa inyong lahat. Noong nakaraang Sabado, pinag-usapan natin ang ebidensya ng Great Flood na nadiskubre ng mga scientist. Nakakaintrigang isang yun mga ka-LE. Biruin mo, napakalaki pala ng posibilidad na totoong nagkaroon ng isang pandaigdigang pagbaha noong unang panahon at napakaraming ebidensya ang matatagpuan tungkol sa mapaminsalang kaganapang ito. Mga ka-LE, kung gusto nyong malaman ang mga nadiskubre ng scientist na magpapatunay na totoong nangyari ang Great Flood noon, panoorin nyo na yan pagkatapos nyo dito Pinapangako ko sa inyo mga ka-LE na marami kayong matututunan at hindi kayo magsisisi. Ngayon naman sa episode na ito, pag-uusapan natin ang maalamat na Brotherhood of the Snake. Ano ba ang misteryosong samahang ito? Ito ba ay masasamang grupo at kalaban ng tao? Ano ang kanilang layunin at bakit sila nandito sa daigdig? Well mga ka-LE, medyo mabigat-bigat ang topic natin ngayon. Kaya magbibigay na kami ng disclaimer para makapag-umpisa na tayo. Ang video na ito ay isang educational video. Kami ay walang intensyong manakit ng kahit anong paniniwala at religious organization. Ginagalang namin ang opinyon at paniniwala ng bawat manonood. Ang video na ito ay hindi sumisimbolo sa aming paniniwala bilang individual at paniniwala ng management ng Learning Express 101. No hate, ka-LE, just love. Ngayong may disclaimer na tayo at pwede nang magsimula, kumuha ka na ng wave breaths at kape. Umupo at mag-relax dahil tatalakayin at pag-uusapan na natin ang Brotherhood of the Snake. Mula pa noon, malaking papel na ang ginagampanan ng ahas. Mula sa literatura, relihiyon, hanggang sa pagiging simbolo ng mataas na antas ng katalinuhan, ang simbolo ng ahas ay hindi nawawala sa lahat ng kultura ng sinaunang mundo. Sa lahat ng miyembro ng Animal Kingdom, ang ahas ang pinakatalamak na symbolic animal. Napakarami kasi nitong katangian na hindi matatagpuan sa ibang mga hayop. Ito ay misteryoso, makinang tulad ng pilak at ginto. Ito ay may kamandag na nakamamatay at nakakagamot, at ito ay nagpapalit balat upang itago ang kanyang edad. Ito rin ay maituturing na mapanganib at tuso. Sumisimbolo rin ito sa sexualidad ng tao. Ito ay masculine dahil ito ay hugis-ari ng lalaki, at feminine naman kapag binubukan nito ang kanyang bibig. Isa ang Biblia sa pinaka nagpasikat ng simbolismo ng ahas.
Pero alam niyo ba mga ka-LE, na ang simbolismong ito ay mas matanda pa ng ilang libong taon kumpara sa banal na librong binabasa natin ngayon. Sa katunayan, sa lahat nga ng hayop na kinatatakutan at sinasamba ng mga sinaunang kultura, walang makakapantay sa kanilang pagtingin sa ahas. Bakit kamo? Dahil ito ang simbolo, larawan at imahen ng isang sikretong grupo ng mga banal na Diyos. Ito ay ang grupo ng mga Diyos na tumututol at kumakalaban sa maling pagpapatakbo ng kanilang Supreme God. Ito ay ang Brotherhood of the Snake, ang pinakamatandang secret society ng mundo. Ngayon mga ka-LE, ano ba itong samahang ito? At bakit wala tayong kaalam-alam na may ganitong samahan pala ang mga Diyos noon? Well mga ka-LE, ang Brotherhood of the Snake ay isang sinaunang secret society na kinabibilangan ng matatalino at makapangyarihang Diyos na Anunnaki. Nais ng grupong ito na ibahagi ang katalinuhan at karunungan sa mga tao. At sila ang tumututol sa pang-aalipin, pang-aabuso at pagkokontrol ng ibang mga Diyos sa sangkatauhan. At ayon pa sa ilang ancient Egyptian writings, ito ang grupo ng mga Diyos na nais palayain ang sangkatauhan sa mga mapang-aping Diyos. Sila ang secret society na kakampi ng mga tao. At ito ang dahilan kung bakit napakaraming sinaunang kultura ang sumasamba at gumagalang sa mga ahas. Mula sa China, India, Mesopotamia, Egypt at Mesoamerica. Lahat ng sinaunang sibilisasyon na nagmula sa lugar na ito ay kinikilala ang ahas bilang tagapagbigay ng kaalaman, swerte at kakampi ng tao. Kapag hinanap natin kung sino ang nagtatag ng samahang ito, ang mga tablets mula sa Mesopotamia ay dadalihin tayo sa rebuilding Diyos na si Enki. Ayon sa mga tablets, si Enki at ang kanyang ama na si Anu ay nagtataglay ng malalim na kaalaman sa aspetong espiritual, siyensya at iba pang kaalaman na magpapaunlad sa sangkatauhan. At alam niyo ba mga ka-LE na ang misteryosong kaalamang ito ay ang parehong kaalaman na sinisimbolo ng mga puno sa kwento ni Adam at Eve? Sa katunayan nga mga ka-LE, ang puno ng kaalaman at puno ng buhay ay inilalarawan na ng mga Sumerian ilang libong taon bago pa man maisulat ang Biblia. Ang patunay niyan ay ang mga artifacts na nahukay ng mga archaeologist kung saan makikita ang isang ahas na nakapulupot sa isang puno. Ang ilan naman ay pinapakita si Anu at Enki na nakatayo sa harap ng puno ng kaalaman kung saan makikita ang isang ahas. Inilalarawan dito si Anu na nasa kaliwa kung saan makikita ang kanyang star symbol sa kanyang ulo. At si Enki naman ang nasa kanan kung saan makikita naman ang crescent moon. Isa ito sa mga simbolo ng Enki. Ngayon mga ka-LE, alam niyo ba na hindi lang sa Bible makikita ang symbolic na mga punong ito? Ang mahalagang punong ito ay matatagpuan din natin sa Egyptian at Indian culture at hindi mawawala sa mga punong ito ang imahen ng ahas. Ito ay kagayang-kagaya sa inilalarawan ng Biblia. Heto ang tanong, bakit wala tayong kaalam-alam na hindi lang sa Biblia matatagpuan ang mga simbolismong ito? Bakit hindi tayo informed na may mas matatanda pang sibilisasyon na naglalarawan ng simbolik na puno at ahas? Ito ba ay sinadyang itago sa atin upang hindi tayo malito at masyadong magtanong? Mga ka-LE, ano sa tingin nyo? Ngayon mga ka-LE, ayon sa mga Sumerian tablets, matatagpuan sa Nibiru ang dalawang mahalagang puno sa tahanan ni Anu. Ito ay binabantayan ng dalawang makapangyarihang Diyos, ang Diyos ng katotohanan at kaalaman at ang Diyos ng buhay. Sila ang tagapagbantay ng mga kaalamang sinisimbolo ng mga punong ito. Ngayon, ayon sa kwento, noong palayasin sa syudad ng Eden ang mga tao, isinama ni Enki si Adapa
Mas kilala natin siya bilang Adam. Ito yung tawag nila Enki sa mga sinuunang tao, mga ka-LE. Sinama ni Enki si Adapa sa Nibiru upang makakuha ng kaalaman at buhay na walang hanggan sa mga punong ito. Ayon sa tablets, Adapa, ikaw ay haharap kay Anu, ang hari. Ang daan patungo sa langit ay iyong tatahakin. Sa oras na ikaw ay nasa langit na at tumungo sa tarangkahan ni Anu, ang tagapagbigay ng buhay at ang tagapagpalaganap ng katotohanan, sa tarangkahan ni Anu, ikaw ay titindig. Ang kwentong ito ay nagsasabi na si Enki ang salarin na nagnanais bigyan ng kaalaman at buhay na walang hanggan ang mga tao. Totoo ang bagay na ito, mga ka-LE, dahil si Enki rin ang nagtatag at pinuno ng Brotherhood of the Snake. Siya ang ahas na tinutukoy sa kwento ni Adam at Eve, at siya rin ang Satanas na kinamumuhian natin ngayon. Tandaan nyo yan, mga ka-LE, dahil babalikan natin yan mamaya. Ayon sa mga sinaunang kasulatan, nagkaroon ng kaguluhan ang mga Diyos sa langit dahil sa pagtutol na ginagawa ng Brotherhood of the Snake. Ngayon, mga ka-LE, intindihin muna natin ang isang ito. Hindi ba't itinuro sa atin na ang langit ay isang paraiso? Isang lugar kung saan matatagpuan ang purong kasiyahan at kapayapaan. Ngayon, kung totoo na ang langit ay mapayapa at masaya at perpektong lugar, bakit magkakaroon ng kaguluhan ng mga Diyos sa lugar na ito? At bakit naman magkakaroon ng pagtutol at pagsasalungat? Bakit kaya? Posible ba na mali ang itinuro sa atin tungkol sa konsepto ng langit? Posible ba na hindi totoong masaya, mapayapa at perpekto ang lugar na ito? Mga ka-LE, ano sa tingin nyo? Mabalik tayo. Natalo ang Brotherhood of the Snake sa kaguluhang ito, at ang kanilang pinuno na si Enki ay pinarusahan ni Enlil. Ang kanyang titulo na Enki, na nangangahulugang Panginoon ng daigdig, ay pinalitan at ginawang Panginoon ng kadiliman, kasinungalingan, at binansag din sa kanya ang titulong Satan. Ito yung Satan o Satanas na kinamumuhian na natin ngayon, mga ka-LE. Ang kanyang karakter ay ginawa nilang masama sa paningin ng mga tao. Siya ay pinalabas na kalaban ng isang makapangyarihang Diyos, at ang lahat ng masamang nangyayari sa daigdig ay sinisi ng mga Diyos sa kanyang idea at ginagawang mga pagtutol. Dahil dito, ang Brotherhood of the Snake ay nagkawatak-watak, pero hindi sila tumigil sa kanilang misyon. Patuloy nilang ginawa ang kanilang layunin sa iba't ibang panig ng mundo. Palihim nila itong isinasagawa upang hindi malaman ng mga Diyos na ang kanilang grupo ay hindi tumigil na turuan, bigyang kaalaman at palayain ang tao. Ngayon, mga ka-LE, nakikita nyo na ba ang pinaparating ng kwentong ito? Si Enki at ang kanyang mga kasamahan sa Brotherhood of the Snake na gusto tayong palayain at bigyan ng karunungan ay ang Satanas at demonyo na ating kinamumuhian ngayon. At ang mga Diyos naman na pumipigil sa pag-unlad ng tao, ang mga Diyos na ang tingin sa sangkatauhan ay basura na madaling patayin, wasakin at palayasin. Ang mga Diyos na mapang-api, malupit at mapang-abuso ay ang mga anghel at mapagmahal na Diyos Ama na sinasamba na natin ngayon. Ito ay si Enlil at ang kanyang mga kampon. Ngayon, mga ka-LE, nakagulat ang bagay na ito dahil kilala natin si Enki, hindi ba? Alam natin na hindi siya masama. Sa katunayan, siya nga ang laging natatakbuhan ng mga tao tuwing may masamang gagawin si Enlil. So, bakit ba naging masama ang tingin natin sa mga bagay na sumisimbolo kay Enki, gaya ng ahas at ang titulong Satan?
Saan ba nanggaling ang mga maling paniniwala na sumisimbolo ang mga ito sa kasamaan? Well mga ka-LE, mahalagang malaman na walang sinabi sa Bible na masama ang sinisimbolo ng ahas. Sa katunayan nga, positibong bagay ang sinisimbolo ng mga ito. Kagaya na lang sa kwento ni Adam at Eve kung saan pagkatapos nilang makinig sa ahas, natuto silang manamit. Nagkaroon sila ng kamalayan at si Eve ay nagkaroon ng kakayahang magbuntis. At doon naman sa kwento ni Moses, ang ahas ay sumisimbolo sa medisina at paggaling. At ang isang uri naman ng anghel na kung tawagin ay seraphim ay inilalarawan bilang nagliliyab na ahas. Ngayon mga ka-LE, alam niyo ba na hindi lang sa Bible positibo ang simbolismo ng mga ahas? Kapag tumingin tayo sa ancient Egyptian civilization, makikita natin na ang ahas ay sumisimbolo sa kapangyarihan, pamumuno at katalinuhan. Sa katunayan nga mga ka-LE, ang ahas ay makikita natin sa headdress na sinusuot ng mga pharaoh bilang tanda na sila ang hari na itinalaga ng Diyos. At sa India naman, ang ahas ay sumisimbolo sa katalinuhan, kapangyarihan at kaligtasan. Sa Indian mythology, makikilala natin ang mga nilalang na kung tawagin ay naga. Ang mga nilalang na ito ay inilalarawan bilang mga tao na may kasamang ahas o kung minsan, sila mismo ay taong ahas. Sila ay makapangyarihan, matalino at madalas nilang inililigtas ang mga tao. Sa South America naman mga ka-LE, makikita natin si Kukulkan, isang serpent god na makapangyarihan at tagapagparusa ng mga masasama. Ang mga yan ay ilan lang sa mga positibong simbolismo ng ahas sa mga sinaunang kultura. So mga ka-LE, kung gano'n naman pala, bakit naging masama ang tingin natin sa simbolismo ng ahas ngayon? Saan ba nagmula ang ideyang ito? Well mga ka-LE, ang idea na masama ang sinisimbolo ng ahas ay hindi talaga nagmula sa Bible o sa kahit anong banal na kasulatan. Ang ideyang ito ay nagmula sa mga taong nagtatag at tuta ng simbahan, gaya ni na Justin Martyr at Tertullian. Pinaniwala nila ang lahat na ang ahas sa kwento ni Adam at Eve ay masama at mortal na kalaban ng Diyos. At kapag hindi natin sinamba at hindi tayo sumunod sa simbahan, tayo ay mapupunta sa impyerno kung saan naninirahan ang ahas na ito. Nakatawa ito mga ka-LE, hindi ba? Super twisted ang pinagmula ng ating mga paniniwala ngayon. Nagawa nila tayong bulagin sa loob ng mahabang panahon. Ngayong alam na natin na hindi masama ang sinisimbolo ng ahas sa Bible at iba pang sinaunang kultura, at alam na rin natin kung saan nagmula ang masamang pagtingin natin sa sinisimbolo nito. Talakayin naman natin ang isa pang salita na binansag kay Enki. Ito ay ang Satan. Ngayon mga ka-LE, alam ko na hindi ito alam ng marami, kaya maswerte kayo kung napapanood nyo ito. Alam nyo ba na ang salitang Satan o Satan ay hindi isang personal na pangalan? Ito ay isang titulo. At alam nyo rin ba na noong unang panahon, hindi masama ang kahulugan ng salitang ito? Dahil ang titulong ito ay binibigay sa mga Diyos na laging tumututol o sumasalungat sa desisyon ng Anunnaki Divine Council. Hindi ito nangangahulugang masama, demonyo, Lucifer o kasamaan. Sa katunayan nga mga ka-LE, ang literal na translation ng salitang Satan ay siyang tumututol o siyang sumasalungat. Wala itong kinalaman sa kasamaan at kahit kailan, hindi ito naging konektado sa mga demonyo. Ipinataw ni Enlil ang titulong ito kay Enki dahil palihim niyang kinukontra at tinututulan ang desisyon ng mga Diyos na Anunnaki. Si Enki ang naging Satanas
dahil lagi siyang sumasalungat sa desisyon ng mga Diyos, lalo na kung ito ay makakasama sa mga tao. Mahalagang tandaan mga ka-LE na hindi nangangahulugang masama ang sinumang mababansagan ng Satan o Satan noong unang panahon, dahil ang ibig sabihin lang nito ay sumasalungat sila sa desisyon ng mga Diyos. So mga ka-LE, kung hindi pala masama ang ibig sabihin ang salitang Satan, bakit napakasama ng tingin natin sa salitang ito ngayon? Saan nanggaling ang ating pagkamuhi sa salitang ito? Bakit natin ito kinukonekta sa kasamaan? Well mga ka-LE, ang sagot sa tanong na yan ay mahanap natin sa panahong nagsisimula pa lang ang paglaganap ng kapangyarihan ng simbahan sa buong mundo. Noon, marami ng matatalinong tao ang nakapansin ng mga pagkakamali at contradictions sa Bible, at sinubukan nilang kwestiyonin ang simbahan tungkol sa bagay na ito. Dahil wala pang alam ang simbahan tungkol sa cultural at historical context ng lupain kung saan nagmula ang Bible, hindi nila maipaliwanag ang mga pagkakamali at contradictions. Dahil binabaha na sila ng mga tanong, ginawa nilang krimen ang pagkukwestiyon sa Bible at mga turo ng simbahan. Itinuring nila ang mga pagkilos na ito bilang pagsalungat sa salita ng Diyos na dapat parusahan. Pero ang realidad, gusto lang ng mga tao na mabigyan ng sagot ang kanilang mga katanungan. Dahil ginawang krimen ng simbahan ang pagkukwestiyon sa Bible at mga turo nito, natanim sa isip ng mga tao na kung sino man ang kumukwestiyon sa salita ng Diyos at sumasalungat sa turo ng simbahan ay mga kampon ni Satanas at mga demonyo, mga masasamang nilalang ng kadiliman at kalaban ng Diyos. Pero sa realidad, ang tanging kahulugan lang ng salitang Satan o Satan o Satanas ay siyang sumasalungat. Hindi ito nangangahulugang kasamaan o kalaban ng Diyos. Nabulag lang ang mga tao sa ideyang inilatag ng mga unang pinuno ng simbahan. Sobrang epektibo ng brainwashing na ito mga ka-LE. Yung tipong kahit ipaliwanag mo sa kanila na ito ang tunay na kahulugan ng salitang Satan, hindi ka na nila paniniwalaan. Iisipin pa nila na ikaw ang masama dahil hinahamon mo ang kanilang pananampalataya. Nakakatawa lang mga ka-LE dahil sa kagustuhan mong magbahagi ng kaalaman sa mga tao, ikaw pa ang magiging masama. Ito ang katotohanan mga ka-LE. Hindi nangangahulugang masama ang salitang Satan at hindi rin masama ang sinisimbolo ng ahas. Sa katunayan nga mga ka-LE, sa larangan ng medisina, ginagamit natin ang ahas na nakapulupot sa isang stick bilang logo. Ayon sa mga scholar, ito raw ay nagmula sa baston ni Asclepius. Siya ang Diyos ng medisina sa Greek mythology. At ayon naman sa ilan, ito ay nagmula sa baston ni Hermes ng Greek mythology. Pero mga ka-LE, alam niyo ba na ang simbolong ito ng ahas na nakapulupot sa stick ay ginagamit na ng mga Sumerian bilang simbolo ng medisina at pag-aaral ilang libong taon bago pa man isilang ang Greek civilization? Ngayon mga ka-LE, nakakapagtaka na parang itinago sa atin ang lahat ng impormasyong ito. Nakakapagtaka rin kung bakit maling-mali ang pagtingin at pagkilala natin sa mahalagang simbolismong ipinamana sa atin ng mga sinaunang tao. Ang lahat ng yan ay nangyari dahil tayo ay napaniwala sa pamamagitan ng takot. Ang takot na dala ng pagpaparusa sa kabilang buhay. Nagawa nila tayong kontrolin dahil sa pangako ng paraiso. Nagawa nila tayong pasunurin dahil sa takot na itinanim nila sa atin. Ngayon, para bang bumaliktad na ang mundo? Si Enki, ang Anunnaki Serpent God, ang Diyos na nais tayong turuan ng mga kaalamang magpapaunlad sa sangkatauhan, ay kinamumuhian na natin ngayon.
Si Enlil naman, ang Anunnaki Commander God, ang Diyos na malupit at mapang-api ay atin nang sinasamba. Bumaliktad na nga ang ating mundo. Kapag may ginawa tayong salungat sa nakasanayang turo ng simbahan, lagi tayong sinasabihang matakot. Matakot ka sa Diyos, ika nga nila. Alam na alam namin yan mga ka-LE dahil lagi namin yung nababasa sa comment section. Gusto ko lang sabihin na sobrang nakakalungkot ang bagay na ito. Alam niyo kung bakit? Dahil tinuturuan nila tayo na katakutan ang Diyos na sinasabing mapagmahal at mapagpatawad. Dahil kapag tayo ay sumalungat, tayo ay parurusahan o hindi naman kaya dadalhin sa impyerno para magdusa. Ito ang totoong nangyayari ngayon. Sumusunod na lang tayo dahil tayo ay natatakot. Takot tayong maparusahan kapag tayo ay may sariling idea. Takot tayong maparusahan kapag malaya tayong mag-isip. Sumusunod na lang tayo dahil tayo ay natatakot. Yun na lang yun. Ang tanong, nasaan na ang sinasabing pagmamahal? Ito ba ang Diyos na para sa atin? Ang Diyos na kapag hindi ka sumang-ayon sa batas niyang hindi makatao, ikaw ay parurusahan at dadalhin sa impyerno. Ito ba ang Diyos na sinasabing mapagmahal? O sadyang tuluyan na tayong nabulag at takot nang harapin ang katotohanan? Bumaligtad na nga ang mundo. Dahil kinulong na ng takot ang isip ng mga tao. At ayan ang secret society ng Brotherhood of the Snake, ang samahang itinatag ni Inky upang magbahagi ng kaalaman sa sangkatauhan. Mga ka-LE, matagal na namin gustong gawin at ilabas ang topic na ito, pero nakikiramdam kami sa comment section kung handa na ba kayo. Medyo kontrobersyal kasi ang usapan pagdating sa relihiyon, lalo na ang ilang kontrobersyal na maagang kasaysayan ng simbahan. At syempre, ayaw naman namin kayong biglain sa mabibigat na topic. Ngayon mga ka-LE, gusto kong malaman kung anong masasabi nyo sa topic na ito. Ano ang inyong opinion? Totoo ba na sobrang na-brainwash na tayo ng mga religious teaching kaya hindi na natin tinatanggap kung ano ang katotohanan sa ating kasaysayan? I-comment nyo na yan sa baba at babasahin natin yan isa-isa. At kung meron kayong sariling teorya, i-share nyo na yan sa comment section para mabasa din ng ating mga ka-LE. At huwag nyo rin kalimutang mag-like, share at comment sa ating videos ha. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayon mga ka-LE. Magsama-sama tayong muli sa susunod na Sabado ha. Marami pa tayong tatalakayin kaya huwag kayong mawawala. Mga ka-LE, sana nagising namin ang isip nyo. Walang bibitiw, kapit lang. Hanggang sa muli mga ka-LE. Salamat!